So ayan, malapit na tayo dito sa pinaka-gate, pinaka-entrance mga kawaki. Awan ko lang kung papayag sila dito na mag-video tayo dito. Alam nyo na, may gate din pala dito. Wala na dyan ah. Hindi ko na nakita. Sir, saan po yan, sir? Yung mga kasama ko nahanap ko. Sir, bawal po. Bawal? Bawal po. Dito bawal. So ayan mga kawaki, nandito ako ngayon sa labas ano. Bawal na kasi doon, medyo mahigpit na sila doon sa loob. Ayaw na rin nilang pumayag na makuna natin ng video si Jonathan doon sa loob ng hospital. So dito lang ako mag-antabay sa labas kasi baka ngayong gabi na to may transfer si Jonathan doon sa kabilang hospital, doon sa may Mandaluyong ano. Yun na yung pinaka-option na madala po siya doon mga kawaki. So inantabayanan ko yung pagdating ng mga kinaukulan para madala na doon si Jonathan sa hospital ng Mandaluyong. So ayan. Kaya at saka baka dumating din dito si ka-business at magkita-kita kami kung sakasakali. Sana nga walang magiging problema na madala na doon si Jonathan. Kaya ako nag-aantay lang at nag-aantabay lang ako. Hindi ho tayo makakuha ng bagong video ngayon ni Jonathan doon sa loob. Kagaya ng sinasabi ko, medyo mahigpit na sila ngayon. Hindi na po tayo pinapayagan pumasok doon na may dalang kamera. Nandoon siya kanina, lalong lumalala na yung kanyang sugat sa katawan. Talagang pasintabi dyan sa mga kumakain. Talagang naagnas at nabubulok na po yung kanyang paa. Grabe na talagang kalagayan Jonathan. Hindi naman namin siya pwedeng ilabas na kung saan lang ilalagay. So, sa coordination ng barangay at ng mga nanunungkulan, sa mga kinaukulan. So, yun. Magantay-antay lang ako dito. Antabayanan ko lang yung pagdating ng mga kasamahan natin. At pati si Inday Gine, pupunta din yata dito. Tingnan ko kung makakarating din siya. Ayan. Problema talaga to si Jonathan, mga kawaki. Wala naman siyang problema to kung magpagamot agad eh. Masyadong tigas ang ulo ni Jonathan, mga kawaki. So off ko muna ha. Sandali lang. Wikwi, wakwa, wakiwa, ayi, tira. So ayan po mga kawaki, no? Kagabi hindi po natuloy ang pagtransport kay Jonathan o kaya pagtransfer kay Jonathan doon sa hospital ng Mandaluyong kasi nagkaroon ng adjustment sa oras, ano? So kinabukasan na siya dinala doon sa Mandaluyong at hindi na po tayo nakasama doon dahil yung oras natin hindi mag-eksakto ba? Wala tayong oras. At isa pa, hindi na rin pinapayagan na videohan siya doon o kaya kuhanan pa siya ng mga video, no? So wala tayong magagawa doon. Kailangan natin sumunod sa gusto ng mga kinaukulan, mga kawaki. Pero mayroon tayong mga update na maibibigay din naman sa inyo kahit papano yung paglipat ni Jonathan doon ay naging maayos naman na, ano? At siguro kukuha na lang tayo ng informasyon sa mga kinaukulan sa bagay na yon, mga kawaki.
So nandito lang ako sa aking bodega. Kikita nyo may mga nakasampay ako, mga uniform ko dyan sa trabaho. Tuloy lang natin mga kawaki, no? Sa mga hindi nakakaalam pa at hindi pa nakapanood ng mga nauna nating video, si Jonathan, yun yung pinakahuli nating na-upload na video sa kanya, yung pinuntahan natin siya sa hospital na kasama si Inday Gini. Yan. Kagaya nung alam natin, sa mga nakapanood na, dinala sa hospital si Jonathan para gamutin yung kanyang karamdaman o kaya yung kanyang sakit. Dahil sa nakikita nyo naman po, no, sa mga nauna nating video na talagang malala na po yung kalagayan ni Jonathan. Sobrang payat na siya. Kumbaga parang bangkay na yung kanyang itsura. At saka yung kanyang sugat sa paa ay nabubulok na. At marami ng mga gumagalaw-galaw doon. Pasintabi po sa mga kumakain. Sa mga ngayon pa lamang nakapanood ng video tungkol doon sa kay Jonathan. Yung una kasi mga kawaki, kinuha si Jonathan ng mga taga Bausi, yung mga taga barangay, ano? Kinuha siya nila ni OIC. At dinala doon sa hospital para ipagamot. Yung that time na nag-usap-usap kami ni Inday Gini, si Kabisnes, nagkita-kita kami doon sa hospital dahil nga nung time na yon ay hinahanap ni Jonathan si Kabisnes dahil ang dahilan niya hindi siya magpapagamot hanggat hindi niya nakikita si Kabisnes. Yun nga, nung dumating kami doon sa hospital na yon ay nagkaroon ng pag-uusap, ano, may mga balik-taktakan tungkol doon kung anong dapat gawin sa kay Jonathan. Napagkaisahan naman na i-proceed na yung pagpapagamot sa kanya. So, inayos naman siya ng mga doktor doon nung unang pagdating niya doon. Dapat kagad-agad ipaproceed na yung pagpapagamot sa kanya. Ang problema lang, mismong si Jonathan. Kasi nga, noong una ayaw niyang magpakuha ng dugo. Doon kasi sa pagkuha ng dugo, doon malalaman kung anong klaseng mga sakit na mayroon po siya sa katawan. Umayag naman siya ng huli. At nakuhanan siya ng dugo, nilagyan pa nga siya ng swero, ano. Kaya lang, hindi naman nagtagal yung pagkabit sa kanya ng swero kasi pinatanggal niya doon sa mga doktor. At nagrereklamo siya na hindi na daw siya magpagamot doon sa ospital na yon. Siyempre, yung mga doktor doon, siguro nabwisit kay Jonathan doon sa kanyang reaksyon. At ang ginawa sa kanya doon ay pinapirma siya ng mga kasulatan. Normally, gano'n naman talaga sa ospital kapag gusto mong lumabas na walang pananagutan yung ospital o kaya yung doktor na kung ano mang mangyari sa kanya sa labas. Lumagda naman si Jonathan. Ayon doon sa kanila, no? Actually, hindi ko nakikita yung dokumento na pinirmahan ni Jonathan at isa rin yun sa pinagtataka ko kasi alam naman natin na si Jonathan ay hindi marunong sumulat at hindi rin marunong magbasa yan. So, siguro, tammark ang ginamit ka doon o ano pa man yan. No? Sa isang salita, dapat ilalabas na siya sa ospital. Di nagkaroon na naman ngayon ng pag-uusap. Kung ilalabas si Jonathan, saan siya dadalhin? At sino yung tuwirang mga ngalaga sa kanya? At sinong gagamot sa kanya roon kung nasa labas siya? Dahil hindi naman siya pwedeng gamutin habang nasa labas siya ng hospital, di ba? Doon babalik siya doon sa kanyang tinatambayan, doon sa kanto kung saan siya naglalagi nung panahon na magkasama pa silang mag-ina ni Nanay Marita. Ay, siyempre, walang umako doon sa amin. Sabi ko kay Inday Gini, ikaw, kung ilalabas mo yan,
Bahala ka dyan. Hindi ako mangahas na kukunin dyan si Jonathan sa ospital para ilabas. Kasi alam ko na anumang mangyari sa kay Jonathan pag nasa labas, halimbawa, natigok yun, ba? So, kanino mapupunta yung sisi o kayang paninisi ng mga viewers, no? Dahil sa, alam naman nating lahat na maraming nagsusubaybay kay Jonathan. At ang iba doon, hindi maganda ang impresyon sa kay Jonathan. Dahil marami naman talagang naiinis sa kay Jonathan doon sa kanyang pinagagawa, no? Na yung mga nauna ba, yung mga kaartihan, yung mga paninira niya doon sa mga vlogger na tumutulong sa kanya. Siyempre maraming naiinis doon, no? Yung iba naman naawa sa kay Jonathan base doon sa kanilang mga comment. Yung iba naman nanghihinayang. At saka yung iba, yun nga, naiinis at nabubisit kay Jonathan doon sa kanyang pag-ugali. At patuloy ko namang pinapaliwanag sa inyong lahat yan na yung kalagayan ni Jonathan sa pag-iisip ay hindi stable. Halimbawa na papayag siya ngayon, maya-maya lang magbago yung kanyang isip, ayaw niya na. So, hindi mo siya mapipilit pagka ganon. Na persahin mo siya, hindi siya mapipilit, no? Malalabag din naman natin yung kanyang karapatan pang tao. So nitong huli, base doon sa initial na pag-uusap namin ng aming kapitana ng barangay na ipinaalam niya na sa city yung sitwasyon ni Jonathan kasi ayaw nga magpagamot doon, dapat may lalabas. Kaya sa coordination ng city at ng barangay, si Jonathan ngayon ay kinuha dito sa unang ospital na pinasukan niya at dinala siya doon sa may Mandaluyong Hospital. Ayan. Ang Mandaluyong kasi, mga kawaki, marami namang ospital yan ha, no? Pero yung tinutukoy ko na ospital, yun yung ospital na may pinagdadalhan sa mga taong may mga depekto yung pag-iisip, no? Dahil nga siguro yun yung nakikita sa kanya ng mga doktor dito sa dating ospital na pinanggalingan niya. Kaya doon siya nirekomenda na doon siya dadalhin. So, kinuha siya ng barangay, dinala doon sa hospital na yon sa pamamagitan ng mga officers ng barangay na may hawak sa mga ganong bagay ba, sa mga ganong klaseng problema. So, doon, kapag ka naipasok siya doon sa Mandaluyong, doon ay gagamutin yung kanyang pag-iisip, gagamutin yung kanyang sakit, at doon hindi siya makakatanggi kasi sa lugar na yun hindi siya ang masusunod doon. Kung anong patakaran doon dapat susundin talaga ni Jonathan, ayaw niya man at saka sa gusto. Pero ganun nga, bago si Jonathan dadalhin doon, nasa 50-50 kalagayan na siya. Hindi natin malalaman kung gagaling pa siya o hindi. Ganun pa man, nagawa naman yung tamang proseso para madala siya roon, no? At sana nga, umaasa tayo na pagdating doon, magagamot si Jonathan at gumaling yung kanyang sakit. Sana nga, ano? At sana nga, tumagal pa yung kanyang buhay. Pati yung sakit niya sa pag-iisip, kung mayroon man siyang sakit sa pag-iisip, dapat magamot din yon. At higit sa lahat yan, yung kanyang sakit sa kanyang mga paa, no? Sa kanyang mga binti, sa kanyang katawan. Kasi nga, di ba, nakikita niyo doon sa video natin na naagnas na yung kanyang mga binti.
dahil kinakain na ng mga gumagalaw-galaw. Pasintabi dyan sa mga kumakain, mga kawaki. At sa mga nagtatanong naman na sinasabi nila na Kisyo, si Jonathan, dapat ganito yung gagawin, dapat gano'n ang gagawin, dapat kawaki, ganito yung ginagawa nyo, kayo mga vlogger, yung mga, may mga komento kasi doon sa ating mga na-upload na video na kumbaga ang dating para sa akin parang kami pa yung sinisisi, na kami na ngang tumutulong, kami pa yung sinisisi. No? At ang masakit doon, may mga nagsasabi pa roon na kaya daw hindi mabitaw-bitawan si Jonathan kasi napakinabangan na ibablog daw. Sa bagay na yan, totoo namang naibablog yun eh. At kahit pa paano, kikita rin naman ng revenue doon. Pero kung isipin yung maigi, kapag binablog ba natin si Jonathan, kano ba kikitain natin kay Jonathan? No? Compared mo doon sa ginagastos mo sa kanya. No? O kaya, compared doon sa pagod na ginagawa mo doon sa kanya. Ang totoo niyan, para sa akin, kaya ko ginagawa yon dahil na lang pagmamalasakit bilang tao. Ano? Pero sabihin na pakinabang, wala naman tayong masyadong pakinabang doon, mga kawaki. Alam nyo naman na yun eh. Ano? Sa 1,000 views natin, makakakaroon lang tayo doon ng $1 para sa ating revenue. So sana yung mga nag-iisip ng ganon, tigilan nyo na yung pag-iisip na yun. At sana wag dumating sa punto na mangyari din sa inyo yung nangyari sa kay Jonathan. Kung hindi man sa inyo, huwag sana mangyari doon sa mga kamag-anak nyo. No? Kasi, sabi nga nila, yung karma, dalawang klase din yan eh. Kung gumawa ka ng mabuti, kakarmahin ka ng mabuti. Kung gumawa ka ng masama, kakarmahin ka rin ng masama, mga kawaki. So doon na tayo sa gumawa tayo ng mabuti para yung karma natin ay maganda, di ba? Kaysa sa magkaroon ka ng karma na hindi maganda. Ano? At sana yung mga kayo na mga nanonood dyan ay tulungan nyo lang natin na pagtulong-tulungan natin na kahit gano'n ang kalagayan ni Jonathan, yung kanya pag-ugali, pagtulong-tulungan natin na panalangin ba na gumaling din siya. Kasi sa totoo lang ang sitwasyon ni Jonathan wala naman ng ibang magmamalasakit doon sa kanya kasi mayroon siyang hinahanap na kapatid niya, na kamag-anak niya daw. Pero hanggang ngayon, hindi na pa naman nagpapakita. So wala siyang may tuturing na wala na talaga siyang kamag-anak na pwedeng umalalay o kaya pwedeng tumulong sa kanya, mga kawaki. No? So yun ang pinaka-update natin ngayon. No? Si Jonathan, dinala sa hospital doon sa may Mandaluyong upang doon siya ay ipapagamot. At ang direktang may pananagutan doon, sa kontak doon, ay yung OIC namin dito sa barangay na nangangasiwa sa Bausi. No? Yung nangangasiwa sa mga ganong klaseng problema ba. Ayan. At siyempre, hindi na rin tayo basta-basta makapag-vlog doon. Hindi na rin natin siya basta-basta makuhanan ng video doon. Makikibalita na lang tayo. Tabayanan nyo lang kasi kung may mga update, may mga bagong balita regarding dyan sa sitwasyon ni Jonathan o kaya sa kanyang kalagayan, ipapaalam din namin agad sa inyo.
Sa ganang akin, ipinapaabot ko ang lubos na papasalamat sa mga officers ng Bausi dito sa aming barangay at sa aming kapitana, ang papasalamat sa kanyang tuwirang pagmamalasakit kay Jonathan. Na nung time na nandito pa siya, halos mahigit 1 linggo siya, no, dito sa aming barangay, diyan sa ospital, ay inalalayan niya maging sa mga pagkain ni Jonathan at kung ano pa yung mga basic na kailangan ni Jonathan. Inalalayan po ng aming kapitana yan. Kaya tayo ay lubos na nagpapasalamat sa aming kapitana. Ganon din po sa lahat ng mga tanods na nagbubuhat-buhat doon kay Jonathan kapag siya ay ikinarga doon sa ambulansya. Mga kawaki. Sanang kalimutan na paki-like, paki-share yung video natin ito. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, paki-subscribe po. Ano? At ingat po kayong parati. Sana po kayo panig ng daigdig. Sana lagi po tayong ingatan ng ating Panginoong Diyos na iligtas sa iba't ibang uri ng kapahamakan kasama po ng ating buong sambahayan. Sana magkaroon tayo ng maganda at masaganang panibagong taon na ating kaharapin sa 2026. Pakisupport din po yung channel ni Ma'am Erlinda Official Vlog, GK Gaming, yun kay Ma'am A, kay Prince Mix Vlog, Erika Mi Mix Vlog, kay Sher Robinson Bailey, kay Sher Peace and Babe, ayan. At siyempre yung isa pa nating channel, yung Kawaki TV Official, gayon din po Kahimas TV at Kaapin TV Mix Vlog. Suportahan po natin yung mga channel na yan kasi kahit pa paano tumutulong din yon sa mga kababayan natin na higit na nangangailangan kahit sa maliit lang na paraan. Ayun. So, yan lang muna. God bless po sa ating lahat. Ingat po kayong parati dyan mga kawaki.